Ako yung nagsabi, may problema ho sa paggamit ng illegal substance ang ating presidente. Pero until now, kanila ho itong binabaliwala at hindi ho nila pinapansin. Ngayon ho, nakita ho natin sa lahat ng nangyari sa ating bansa, ang pagmamalaki niya sa flood control projects na 5,000, na sabi niya na nakita niya at ginagawa na nila. Then when he was signing the GAA, also, he was so proud that he read everything, 4,000 plus pages. Sinabi niya, binasa niya, and sinabi niya, I didn't see anything wrong with that. But ngayon po, nakikita natin na may problema. Kitang-kita, lantaran, from PhilHealth, sa lahat ho, ang program funds, lahat na lang, di ba? Pati yung PDIC nga, yung ating ekonomiya ay magsasuffer with that. Kasi lahat po tayo, pag tayo na nag-aano sa bangko, yan po talagang ginagawa natin. No? So ngayon, with all that, makikita niyo po doon na may problema ho, na wala ho siya sa sarili. And I think talaga, talaga po, gumagamit siya ng pinagbabawal na droga kasi hindi rin naman ho siya nagpa-check up, no? So ako, nakita niyo naman, nung paglabas ko, sinabi ko yung problema na gumagamit siya ng droga. Nung rally po, nung nakaraan ng INC from November 16 to 18, nagsalita ho si Senator Amy Marcos at sinabi din niya ang problema ng ating presidente. Napakahirap po nun, bilang kapatid, para sabihin mo yon publicly. And sasabihin ng iba, baliwala. Tapos sabihin nila, ginagawa namin to kasi Duterte Align kami. Alam nyo, kahit sino ho ang kumontra sa Duterte Align na yan, na ay kumontra sa ginagawa ng kamalian, sasabihin nila Duterte Align. Sorry, bullshit yan. Tingnan nyo nangyayari sa gobyerno, sa ating bansa. Ang daming naghihirap, eto pa rin. Yan, history of cocaine and marijuana used by President Ferdinand Marcos Jr. The reaction of the Marcos family. Anong reaction? Wala, di ba? Di ba? Wala eh. Si Senator Amy Marcos, napakahirap nung ginawa niya. So saan tayo pupunta? Di ba? Parang wala siyang alam. Sinabi ni, isipin mo ha, si Congressman Toby Tiangco, sinasabi niya, sabi daw ng presidente, kay Saldico, at saka kay Martin Romualdez, ilang bahay pa sa Forbes, ilang caviar pa kakainin nyo, at ilang Ferrari pa ang gusto ninyo. Alam na alam niya yung nangyayari, pero wala siyang ginagawa. Until now, wala pa rin. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, puro sapsap ang kanyang pinapakulong. Yun. Ayun, same. Yun nga, narinig ko kay Amy na nagdodroga siya, sino yung mga kasamahan niya, na sobra siyang gumuna sa drugs. Meron pa nga na minsan daw parang nag-blood transfusion niya kasi feeling nila malilinis kapag nag-blood transfusion sila and everything. You can see it. So, yun lang. Wala na akong ibang dapat sabihin dito. Yung kaganapan na nangyayari sa ating bansa, yung kahirapan na lumalaganap ay sapat na para makita natin ang kaguluhan. And etong hindi na pagtanggap sa impeachment na to ay isang katunayan na kinokontrol nila ang naratibo na gusto nilang palabasin para sa mamamayan.